Guys, good morning. Welcome back to our vlog. And today it's Sunday, early Sunday, but it's so madilim at parang umuulan sa labas at malamig. But happy Sunday to everybody. Dahil maaga pa ako nag-ayos ang sarili ko, even though tanghali na kami gumising, bumawi ng tulog for the past few weeks na talagang sobrang overtime ang asawa ko sa office. So I decided na mag-vlog for today, and kahapon last Saturday hindi ako nakapag-vlog kasi nagtrabaho ako ng morning. Nakauwi na ako almost 1 o'clock yata. So nung hapon nagpahinga din ako. Syempre me time sa aming anak. Kinamamit daddy sa Pinas, video call, kumustahan. And I decided dahil malakas ang ulan kahapon, malamig, so sabi ko ay magandang maglinis at mag-organize ng mga closet namin. At naayos ko naman siya lahat before my husband na dumating. So pagdating niya, nagkwentuhan pa kami, kumain pa kami, and after that late na kaming natulog. Kaya medyo we decided to late na gumising at mag-relax ngayong Sunday. So naisip namin na kailangan talaga na magsimba kami ngayon, and hindi kami comfortable na hindi talaga nasimba even though emergency, sakalang kami talaga hindi napunta sa church. So sabi namin mamaya na lang hapon, at dahil hindi kami magluluto ngayong tanghalian dahil may sponsor kami sa office mate ni Sweetie na ang sarap na kaldereta from Julie family. Thank you so much. Talagang lagi kami pinapadalhan niya ng food. Sobrang spoiled kami. Kaya thank you. And today, dahil nag-relax yung asawa ko, nagmo-movie time naman siya. So, binibigyan ko siya ng me time. Hinayaan niya ako muna mag-organize ng 2 cabinet namin sa dalawang side ng aming kama. Actually, organized naman siya before, pero dahil nga nakapunta tayo sa 99 cents na magko-close na this coming April 22 yata, and I'm planning na bumalik doon na baka marami pa akong mabili at ibenta sa Pilipinas sa aking pasabay box kasi nag-open na po tayo ng cargo box 6 natin. Ayan! And so happy kasi mag-start na ulit tayo ng business pagkatapos ng Easter Sunday. So bago ako umuwi ng Pinas, so matutuloy talaga ako ng bakasyon, ipupush natin yung business natin yan. So this time, I decided to share you guys how to organize our 2 table or side table namin sa aming kama. Actually, malaki yung kwarto namin at pwede dito ang 2 kama, but our kama is king size na yata to, yung bed namin. And this one, nabili namin to sa IKEA talaga. Talagang iniforta namin para matagalan din namin gagamitin. Even though may mga bisita kami, para komportable din silang hihiga. At syempre kami din, mas maganda din talaga na pag kayo matutulog, very comfortable yung hihigaan nyo, even though you're so busy in the whole day, mas masarap magpahinga sa gabi. Para in the next day, ready na naman tayong magtrabaho or gawin ng mga bagay-bagay, diba? So, I decided to share you guys, mga momshi, or mga natira talaga sa mga condo, or natira sa mga apartment, or sa mga townhouse, alam kong maliliit ang mga space or storage nila. So, ganun yung nararanasan ko dito sa Amerika, even though ang laki ng bahay namin para sa aming dalawa, at talagang napakalaki ng closet namin, but wala naman siyang divider. So, kailangan ko talagang mag-isip na sobrang makabudget tayo. So, from Marie Kondo, ito si Marie Kondo, na lagi kong pina-follow, binabasa yung mga reaction and advice niya. So, doon ako nagkakaroon ng tips. So, baka gusto niyo siyang i-follow. Wala namang masama siguro if you have free time or you have time management bilang asawa or wifey or sino ka mang nasa loob ng bahay to organize your things inside in your house. Kasi sa akin, parang yung kalat ay ang sakit sa mata. Hindi naman ako against sa lahat ng mga hindi naglilinis kung talagang wala silang time or busy sila. But for me, kapag nakapagpahinga na talaga ako, I set my mind or have time management na ayusan yung dapat. Kasi the end of the day, kapag dumami na ang kalat, mas mabigat na itong linisin at mas nakakairita na. So, wag na nating hintayin yung mga ganong time. And yung mga hindi naman natin kailangang gamit, na talagang matagal na naman natin napakinabangan, why not naman na itapon or i-donate na natin. So, marami naman posibilidad na i-let go yung mga things na yon kung hindi na siya babagay sa loob ng ating tahanan, 'di ba? So, for me, I decided to change yung mga organizer dun sa 2 closet cabinet namin, even though yung amin kasing ginagamit before ay box lang. So, ngayon, dahil nga nakakuha tayo ng sobrang sale sa 99 cents, so I decided na bumili
At ito ay ginagamit ko rin sa pasabay. Ang dami rin umorder nito sa akin. Even though sa Pinas meron nito, pero talagang umorder pa rin sila sa akin. So, napakinabangan naman nila. And sabi ko, why not na itry ko. Pero na-try ko na rin to sa loob ng aking bathroom at nagagamit ko tong organizer na to. This day, wala na akong napiling ibang kulay, kundi kulay black. But for me, it's okay kasi yung black is all around. Lalo na, yung cabinet namin is white. So, fitted talaga siya. Sa room kasi namin is very cream. I have a white and I have a gray. And on other side, nilagyan ko lang siya ng kontra kulay, ang kulay pink kasi favorite ko siya. So, yung vanity ko, soon i-vlog ko sa inyo. Very simple lang. Ayoko na masyadong magulo kasi hindi naman ako mahilig mag-ayos. Tama lang yung pag-ayos na gusto ko. So, for me, very classy lang yung aking vanity and afford din naman na pagdating ng anak ko ay magagamit din niya. So, maganda lang yung may inaayusan tayo para organize siya. So, this time, ipapakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo para sa ganun mga momshi, kung gusto nyo mag-organize ng mga 2 closet ninyo na side table na mapapakinabangan nyo. At mapapakinabangan nyo kasi yung mga small things ninyo, pwede nyong ilagay, lagyan nyo lang ng organizer. At for sure, magiging maganda siya at hindi siya masakit sa mata. So, why not na itry nyo yun? So, nag-share ako nito sa inyo para hindi magyabang kung anong meron sa loob ng bahay namin or kung paano ako mag-organize. Kung hindi, nag-share din ako sa inyo ng kalinisan at para feeling comfortable at fresh kahit sa loob ng ating room. So, silipin nyo na and after that, baka makakuha kayo ng idea at magawa nyo to sa loob ng inyong bahay. So, let's go guys! Start na tayong mag-organize sa mga side cabinet natin kasi magagamit natin to kahit maliliit yung space para sa mga ibang things na very important nating ginagamit or useful every now and then. After that, meron muna akong malinis na basang-basahan dito na may sabon pero nininis ko muna siya. Then may tuyo ako ditong panglinis para malinis na malinis siya bago tayo maglagay ng item sa loob. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya inorganize. Tip ito sa mga maliliit ang bahay para makonsume yung mga space and cabinets. So, mag-share pa ako sa inyo ng mga ilang tips na baka magkaroon kayo ng idea para sa ganon ma-organize yung mga gamit natin at saka hindi siya kalat-kalat. Ako sa 99 cents, dalawa lang yung binili ko kasi dalawa lang yung kailangan ko. And ito nagpapasabay ako nun before, may white nito, yellow. Marami tong kulay but today it's color black na lang. But for me, it's okay. So this one, siguro i-sanitize ko muna ng alcohol bago ko siya gamitin. And punasan ko siya. Ayan. So, napakadami nga. Black is okay kasi for me, all around yung color nga, it's okay. So, ito siya. I-pack siya. Ayan. So, yan. So, dalawa yung binili ko para sa dalawang cabinet of side table namin para hindi siya kalat at organized. So, ipapakita ko sa inyo later kung paano ko talaga siya ginamit in organize. So, linisan muna natin siya bago natin siya gamitin. Kita ko na muna siya ng alcohol para sa ganon. Sanitize siya bago natin ilagay yung mga importante natin gamit. So, punasan na natin siya ng basahang tuyo para magamit na natin siya. So, natin linisan yung organizer natin. So, ilagay na natin sa cabinet. And I'm so happy kasi sobrang fitted siya. Hindi siya sikip. Tamang-tama lang siya. And kasya yung dalawa. O, diba? So, very nice. Ang ganda talaga if you having organizers in your mga small cabinets para hindi magulo, organize, hindi masakit sa mata. Tip ko to sa mga momshi or kahit kanino na may mga side table para alam natin kung saan nakalagay yung mga items natin, things natin, para sa ganun hindi natin mahirap siyang hanapin. So, naisasara din siya and if you open, very comfortable talaga siya. So, I'm very, very happy. So, umpisahan ko muna i-organize because this is the side table of my husband. Wala naman siyang masyadong art and things. Yung mga importante lang yung vitamins or something yung ginagamit every night. So, para ready na, para sa ganun, hindi siya nahihirapang hanapin. So, ayusin ko na muna siya, guys. Ayun, guys. Napakita ko na sa inyo kanina yung paano linisan yung aming mga side drawers. Importante yan kasi medyo maliit lang yung bahay namin. But although malaki yung kwarto talaga namin. So, kasya dito siguro yung dalawang bed and king na yung aming bed. No? Tapos may mini salas pa kami. But it's okay kasi gusto ko on my cabinet, sobra siyang organized. Hindi masakit sa mata. At gusto ko yung mga things ng asawa ko, mabilis niyang nahahanap. Although yung mga medicine is very important.
and yung mga first aid na kailangan namin, yun talaga yung mga nilalagay ko on my side table para walang kalat, walang something na magulo. So first, kasyang-kasya yung dalawa. And lalagay ko lang dito yung mga vitamins, maintenance, or something. So hindi siya mahirap hanapin. And yung asawa ko, mahilig siya sa Vicks. Vicks siya. Ako naman kasi kateng ko, siya ay Vicks. So, nilalagay ko dyan kasi minsan. And syempre kapag tumatanda ka na yung pahig-pahig. So, yan, very organized lang. Papakita ko sa inyo mamaya. Then second, punta naman tayo sa second na cabinet, itong aming drawer. Ilinisin ko lang siya, pupunasan ko ng, ito ay yung mayroong panglinis. Tapos meron akong hindi siya masyadong basa. Linisin ko siya, tapos ipakita ko sa inyo kung paano ko inorganize yung side table na pwede ako makapag-share sa inyo. Pwede itong gawin sa bahay ninyo para sa ganun, hindi masyadong makalat yung mga closets or cabinets natin. Punta na tayo sa second drawer ng aking asawa. Dito na ako naupo no? Para makita ninyo. Nilinis ko na siya. Although maayos na yung sa taas, ipapakita ko sa inyo mamaya. Ito yung mga side table namin talaga sa aming room. And para ma-maximize natin yung mga space and cabinet, magamit natin sila ng maayos. So I'm sharing with you guys this one to how to organize. Namana ko talaga to kay Marie Kondo. Ito si Marie Kondo. Follow nyo siya. Basahin nyo yung mga tips na mga nakatira sa maliit na kondo, kahit sa mga bahay. How to fix natin yung mga kalat na masakit sa ating mga mata. So if we have extra time, i-budget natin, time management para magawa natin yan, mga wifey or kung sino man tayong nasa loob ng bahay. Importante maglinis, mag-organize. At yung mga hindi natin kailangan, itapon na natin. Even though nagamit na natin long time ago, mas magandang itapon na natin para mas makahinga ang ating buong bahay or space ng ating bahay. So, kinuha ko yung isang malaki. Pakita ko sa inyo mamaya. Binaba ko siya para magamit ko rin yung isang organizer kasi medyo malaki din siya. So, this one, pakita ko to kasi nag-iisa lang siya. So, maganda tong organizer to. Nalinis ko na rin siya. Yung asawa ko may ganito. Nabili niya to sa IKEA. Pang-sukat to. Pwede to sa bahay. Nung lumipat kami, sinusukat-sukat niya yung mga kama. Kahit sa mga business namin. So, laking tulong nito. Yung asawa ko, very Boy Scout sa ganyan. She always have, collections niya yung mga pang-emergency kit. Para siya talagang Boy Scout. So, this one, nabili din niya to para sa mga travel or sa mga pag nawala ng ilaw or case of emergency. Gusto niya Boy Scout siya. So, it's good. So, ilagay ko siya dito. So, happy ako kasi fitted siya. Very organized. Mabilis makikita ng asawa ko kasi this one is very useful and sometimes ginagamit niya ito. So, I will put here. Tapos, I'm so happy sa mga maliliit na nabili ko na extra kasi useful din siya. Yung asawa ko kasi mahilig mag-save ng mga battery na rechargeable at ito talaga charge na for case na mawala ng ilaw or yung mga cabinet namin na rechargeable ang ilaw. So, lagi siyang may substitute. So, I'm so proud of my husband. Very organized siya sa mga bagay na yun. Yun ang palagi niyang duty. So, this one, ito yung mga battery niya. And I decided to put in the small organizer. So, very organized siya. So, para safe siya. And, alam mo yun, hindi siya parang kalat or sakit sa mata sa loob ng cabinet. Pagbukas mo, hindi siya organized. So, this time, mabilis siyang hanapin and mabilis siyang gamitin. So, ito naman, pakita ko sa inyo, ay, gamitin natin to mamaya. Pakita ko sa inyo. Next naman ito, ito naman yung mga charger namin for laptop or tablet or something. So, dito ko siya ilalagay. So, very safe din siya. Mabilis hanapin. Kasi tandaan nyo, if your things na maayos at nakalagay sa maayos, madali nyong hanapin. Hindi kayo parang ngarag kung nasan siya. So, sa lahat ng mga importante yung things, iligay nyo sa tama, i-organize nyo para sa ganun mabilis din yung makita kapag inyo'y gagamitin. So, next naman, this one naman is para sa mga, ano namin to, sa power bank or sa mga headset namin. So, importante to kasi pa nagta-travel kami, talagang very organized yung mga charger namin kasi very important talaga yung may charger ka. So, andito siya. Lahat ng mga importanteng things na nagagamit namin,
Very good, very useful itong Tupperware, itong organizer na to. Asawa ko talaga nag-aayos yan. Duty ngayon. Even though ina-update niya ako para kapag wala siya, alam ko kung saan hahanapin. Hindi ako matatakot na pag nalobat sa ganito, nasan siya. Even though I have my own, pero yung mga side niya, ina-update niya talaga ako. So, para you have good communications pa rin sa loob ng inyong bahay. So, I will put in the middle siguro ito. Ayan. So, pakita ko siya sa inyo mamaya at i-organize. Happy ang asawa ko kasi siya rin nag-suggest na maganda itong mga cabinet na to kahit maluluwag siya, makonsume yung space or mailagay yung mga tama para sa ganun, magamit pa rin siya at hindi masakit sa mata at hindi siya kalat. So, next naman is this one. I have this organizer pa rin. So, I decided na dito namin ilagay yung power bank namin. Yung power bank namin to almost 1.5 years na at nagamit na namin to all over travel namin. So, talagang pinag-iingatan talaga namin to. Kahit yung mga cord, kailangan yung pag-ingatan yung mga cord at mga saksakan para tumagal. Even though expensive yung bili ninyo, kahit expensive or may budget pa rin kayo, mas maganda na pahalagahan nyo yung mga gamit na binibili ninyo kasi hindi rin basa-basa yung gumastos kayo, diba? Next naman, very Boy Scout din ang asawa ko, meron din siyang flashlight. Importante ito na meron tayong mga emergency ganito sa bahay. Even though kahit ito sa Amerika hindi nawawala ng kuryente, huwag tayong sigurado at yung mga case emergency, may mga pwede tayong dalhin. So, para ready tayo, Boy Scout and Girl Scout tayo. So, dito ko siya ilalagay. Ayan, dito siya kasama ng power bank. Tapos, ang husband ko, mahilig din niya magsulat, even though may mga kliyente siya or may tumawag sa kanya, even though may memory yung iPhone niya, or nare-remind niya ako, gusto rin niya, nagsusulat siya, at may notepad siya. So, madalang naman ito, pero ang husband ko rin talaga, ma-take note siya, para hindi niya nakakalimutan yung mga gusto niyang i-remind sa sarili niya. So, I put the ball pen here, and this one. Yan, very organized. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. So, pasilip ko sa inyo, guys. Game na ba kayo? Ipapakita ko na sa inyo. So, this first, ayan na yung mga ating organizer. Yung mga gamot ng asawa ko, yung pangpahid niya, maintenance niya, vitamins niya, even though may pangsakit din ng ulo, sometimes of case of emergency. And we have the Bix one here. Ayan, favorite ng asawa ko yan to change the weather. So, para mabilis niyang makuha or pahid-pahid. So, kahit yung mga medicine namin, chinecheck namin yan time to time kung anong expiry date, para sa ganun alam namin yung papaltan and update. So, this one is very good. May space pa doon. So, kung may idadagdag, pwedeng-pwede pa. So, it's very good that this cabinet is very useful, malinis, at very organized. So, next naman natin, ito yung mga collections ng asawa ko. And even though matutuwa siya kasi gusto niya talaga maayos yan. Pero although ang asawa ko masipag to organize that one. So, nag-change nga lang kami ng organizer. So, this is our power bank. Post-it. And we have the ball pen dito at saka flashlight, very important. May toothpick siya, mga bagong toothpick yan. And this one, ito na nga yung ilaw niya, pa-ilaw for guys emergency, pang-sukat. All our charger is here and the battery. So, very organized, na-maximize yung space. Pwede pa dyan maglagay ng konti or something. So, kaya pa siya. Ayusin lang ng maayos. So, it's very good kasi very organized at hindi masakit sa mata at talagang yung mga useful things inyo ay naaalagaan ng maayos. So, it's good. Ang sarap tingnan sa mata, diba? Ayan. And this one. O, diba? So, ang sarap. Mga mamshi, gawin nyo yan even though you're not busy day, ma-organize nyo. Kahit di mamahalin yung mga pa-organize, basta maayos, is very good. This is a side table of my husband. Very simple lang. Meron siya laging water dyan, or juice, or coffee dyan. Time to time, nililinis ko yan. And they have a light, but sometimes hindi niya ginagamit yan. And this one, nalagyan ng mga remote para organize. But nilagyan ko muna ng flower kasi yung remote nandun. So, this one, her side. Very organized lang siya. At tuwing kakain siya dito, time to time, every week nililinis ko yan para yung lagkit mawala dyan. But my husband is very disciplined. Sometimes, siya na naglilinis. So, yung side niya, very useful. Hindi nakakasakit ng mata. Ayan. And pagbukas mo, hindi ka maiirita. So, diba? Very useful na to. Hindi lang siya nakalagay sa side or decorations. Kung di, magagamit mo rin yung space at yung cabinet niya talaga. Diba? Love it!
nakakatuwa kasi naayos ko talaga siya. Although maayos na naman to before, naka-organize naman siya. But nung nag-sale nga sa 99 cents, I decided na pumunta at bumili. Wala nang ibang kulay, but for me, fitted na yung black kasi white naman yung aming cabinet. So gusto ko lang mabago siya, malinis siya, para masarap tingnan. Even though na-organize to ng asawa ko, but for me, this one is better. Ma-excited mamaya kasi neto ko sa kanya i-organize ko. So, hindi nakakasakit sa mata. So, maganda talaga if we have extra time, mag-organize tayo ng mga gamit natin para, lalo yung mga importante, para mas lalo din silang maalagaan at mas mahalin, diba? So, punta na tayo on my side para mapakita ko sa inyo kung ano naman yung side ko. Table. Ayan, nalinis ko na rin siya. Ayan, pictures na yung mag-asawa. Wala pang pictures yung anak ko kasi wala pa akong magandang pictures. And I have small lampshades. Ayan. And meron akong mga dito galing IKEA yung mga yan. Nilagay ko lang dyan. And I have this one para kung iinom ako or something hindi madudumihan yung table ko. And after side, I have my eyeglasses. Importante yan. Kasi may astigmatism ako. And some of my books and diaries kung saan ako nagsusulat sa gabi. And this one, nasa loob niyan lahat ng mga prayers ko or dasalin ko. Pakita ko sa inyo. Ayan, pakita ko. Ayan, yung mga prayers, nobina ko nandito. So, every time I have schedule, kung paano ko magdadasal, meron akong Wednesday prayers or meron akong something. Tapos ito mga notes ito every night, nag-notes ako dyan. May answer and questions yan sa diary yan, journal na yan. And nandito yung aming altar. Maayos naman yung pagkakaskro ng asawa ko dyan. So, hindi siya malalaglag. And I'm so thankful and grateful to Tita Nini, Tita Mercy, sina Mama, na nagbibigay talagaan yung boss ni Dinga, yung pinsan niya, ng mga lahat ng ito na galing to sa Holy Land or something na nakabless talaga. So, I'm so grateful na talagang nagpe-pray ako sa gabi. And lahat ito yung mga nobina ko. So, I'm so grateful lalo na kay St. Jude, kay Immaculate or something, kay Papa Jesus. Ayan, yung flower, bigayan ni CZ Joanne. And some is from IKEA. So, it's good. I have holy water. I have rosary there. So, very good talaga siya. So, nilagay ko siya dyan kasi for me, feel comfortable to pray every night on your side. And for me, maganda naman siya. So, umpisahan na natin to organize my side. Even though lagi ko itong ino-organize. But for me, paiba-iba ko na nakalagay dyan. But this time, mapepermanente na yan. So, umpisahan ko na guys. Guys, ayan na, nabuksan ko na siya. At isa-sanitize ko muna siya ng alcohol bago ko siya ilagay doon. And after that, ipakita ko sa inyo kung paano ko siya i-fix in my side table. Ayan. Sinishare ko sa inyo kasi yung mga side table natin sa bahay. Very useful yun. Pwede nating i-organize. Marami tayong malalaman. Yung mga everyday use natin. Actually, nakita ko rin tong vlog na to dahil mahilig din akong manood ng vlog ni Mama Via kung paano siya nag-organize at naglilinis ng room niya. And for sure, may mga ideas din kayo kung paano niya i-share yun. I love na ma-share to yung dalawang side ng cabinet namin or table namin both side. Kasi for sure, marami kayong mailalagay na hindi nyo maiisip na hindi magiging kalat. Bakit? Kasi in-organize at nililinis ninyo. So, ayusin ko muna to and after that, pakita ko rin sa inyo. Okay guys, nag-start na ako. And dun sa first ko talaga is my notebook. And parang sinasabi ko ring organizer. I think all my notebook is my organizer. Parang yun ang tingin ko talaga sa kanila. Kasi mahilig talaga ako magsulat. Even though may maisip ako, lagi ako nang susulat. So I have a different kinds of colors of ballpen. Isahan na to.
Nabili ko to yata sa $3 or 99 cents. Then I have the ball pen and I have my notebook for this day. So ito mauubos na to. Lahat dito sinusulat ko. Kung ano pag-usapan namin ng anak ko, kailangan niya, asawa ko dito sa bahay, sa negosyo or sa trabaho, or ano pang plans, nilalagay ko dito bago ako napunta sa totaling diary ko talaga. So even though I have a diary upstairs, ibang diary yun and soon i-vlog ko yan kung anong diary na yan. So I put this one here. Ayan. And next, iniisip ko na ito na yung mga ilagay ko. So, tapusin ko muna siya at ipakita ko sa inyo kung ano naman yung side table ko. Diba? Paano ko na-organize. Ito ko na yung side ko sa inyo. Ito yung chair ko. Ginagamit ko to para sa laptop. And very easy to. And it is my cabinet. Ito yung side ko. Ayan. Very organized lang din siya. Ayan. So, ito talaga nagagamit ko if I have water, coffee, or in the morning or something. So, hindi siya maaano. Ito, Daiso ko siya binili. So, I opened my first cabinet. Very simple lang. Ayoko na masyadong makalat or maraming nakalagay. Very minimalist. Pero pwede pa akong maglagay on the boat. So, pag may mga kailangang ilagay pa, so pwede dyan. So, but this time, this one is okay. So, I have my diary notebook. Importante yan. Every day, nagsusulat ako dyan every night. Nilalagay ko lahat yung mga kailangan ko. So, para hindi ko siya nakakalimutan. Even though sa iPhone ko, may diary ako or may iba pa akong diary. But this time, ito talaga yung every night ko. So, maubos na talaga yan. So, mahilig ako magsulat. Then, I have a ball pen dito. Iba't ibang kulay. So, para may reminders. But, I have the blue ball pen here. And next naman, in my next one, I have my headset. Importante yan. Pag sa gabi, di pa ako nakakatulog, nanonood ako ng mga YouTube sa laptop ko or phone ko. So, para hindi ako nakakasagabal sa asawa ko. So, this one yan. Ayan. So, okay siya. And this one is my lotion and night cream sa kamay ko. So, even though na kapag CR ako at parang hindi maganda yung feeling ko. So, ito yung nilalagay ko. Bili ko to sa TJ Maxx. Ayan. So, I put here. Next naman, ito yung mga importante ginagawa ko sa gabi dahil tumatanda ng lola mo. I always have kating ko. Kating ko is for best, lalo na kapag may menstruation ako, hilot-hilot ng likodan, puson, or something. Even though ayoko mag-take ng medicine, I try my best na gumamit nito and with hot water. Every night nga, nasabi ko na sa aking previous vlog, na ako ay gumagamit nitong Vaseline para sa aking paa, para lumambot, matanggal yung mga kalyo-kalyo, mga itim-itim and peklat. Dubai time pa ako ginagamit ko na to and very useful. So, nabili ako ng ganito sa Walmart or Walgreens ng maliliit para magamit ko siya. And ito talaga lagi ko tong kasama. Ito yung pain reliever ko sa puson, but sometimes I control na uminom nito, lalo na kapag may work ako, para hindi tayo nagde-depend sa gamot. But this one, dito ko siya nilalagay sa side ko kasi lalo na pag malapit ang monthly period ko. So, I have water lagi dyan. Next naman, we have here temperature. Meron din kaming medicine kit, dalawang ganito namin. So, every time na not feeling well kaming asawa ko, so mabilis namin siyang hanapin at tingnan. And natutuwa ako with vlog ni Mama Via. May ganito rin siya. So, importante na may mga first aid din kayo para alam nyo kung ano nararamdaman nyo. So, mabibigyan nyo agad ng lunas ang sarili nyo. So, yan lang siya. Hindi naman kailangan maraming laman sa drawer. Very organized lang din siya. Ayan. So, yan yung first drawer ko. Next naman, in my second drawer, ayan na. Ito yung things ko. Lagi kasi ako nag-herban every night, lalo na kapag nag-skincare ako. Pero iba't ibang colors ang gusto ko every night. Kasi sayang naman yung aking hairban kung di ko siya gagamitin. And I have a tissue here. Siyempre, pag ikaw sinisipon or although yung asawa ko. So, I have a tissue. I have suklay here, even though nakapag-linis na ako ng katawan sa banyo, but sometimes I need to comb my hair every night para hindi lubid-lubid yung buhok ko. Ito yung hairban kong madalas na ginagamit, but marami akong different kinds of colors. Next naman, I have dito pag sa gabi, nanonood ka ng TV or minsan gusto mo pang kumain, even though nakapag-toothbrush na ako, nauulit-ulit ako mag-toothbrush kasi nakakakain ako nito. So, I have some chocolates. Siguro soon tatanggalin ko yung chocolates, palitan ko ng mga candies kasi magtatag-init na on summer. So, matutunaw na yan. So, we need to put in the rep. So, I have this one,
mini butter toast. Ayan, pag nagugutom ako sa gabi. So, pag nanood akong TV, itong kinakain ko. Or sometimes may chichirya kami. Pag Friday, Saturday, Sunday, cheat day, diba? But I have this one para kapag nagutom ako, meron ako. So, I have candies here. Ganon din yung asawa ko. So, para share kaming dalawa. Dito naman sa maliliit, I have my mga ipit dito at saka ito rin pang clip. So pag gusto ko mag-ipit sa gabi, nahirapan ako, so hindi na ako pupunta dun sa closet ko at nandiyan na. Ito naman, very first aid emergency kit din. Even though we have emergency kit dun sa isang cabinet, meron din kami dito para case of emergency. Total may tubig na kami, so makakainom. We have Biogesic para sa sikmura, para sa sipon, sa ubo or something. Dun sa dulo, I have clip din for my hair. So, very organized lang din. Ito lang yung mga typical na kailangan talaga namin. And we have a small one for alcohol para sa aming kamay, but hindi ko na siya nalagay. So, I will put here. Ganyan lang siya. Very simple lang yung aking cabinet. Ayoko na masyadong makalat. So, this one, before, iba yung pagka-organizer ko kasi parang box siya. But this time, fitted yung nabili ko sa 99 cents. Nalinis na naman natin siya. So, na-sanitize is very good. Ayan siya. Ayan. This is my second cabinet. And I close it. And if you open the first one, very organized din lang siya. So, yan lang yung side table ko. And this my clock from IKEA. Very maganda talaga siya kasi madaming variant of light yan. So, hindi ko na kailangan magbukas ng ilaw. It's feel okay. So, kulang na lang yung pictures ng anak namin. Ayan. So, yan ang very simple ng side ko. And katabi ko yung bintana namin. So, mabilis siyang umaraw sa umaga. So, ayan. Very organized lang. So, very useful yung mga cabinet natin nga. Linisan lang natin, organize natin, at ilagay lang natin yung mga tama. Para sa ganun, pag binuksan, hindi siya mukhang basura. Guys, tapos na po tayo maglinis ng aking dalawang two-side table or cabinet dito sa aming room, sa aming minimalist na room. Actually, malaki nga itong room namin, kaya talagang halos linisin ko para relax talaga siyang tingnan. Ayoko na masyadong lagyan pa ng sobrang dami. So, nakita niyo naman in my two-side table kung gaano ko inorganize. Na before kasi parang yung box yung lalagyan namin. So, tinanggal ko na siya at thankful talaga ako sa 99 cents kasi nakahabol pa tayo ng mga organizer. So, nilinis ko na lang siya at inilagay ko lang yung mga tamang kailangan naming ginagamit time to time or yung talagang mga emergency kit na kailangan namin. So, para hindi na kami lalakad kapag nawala ng ilaw, so may flashlight agad. So, very easy kunin, organize siya. So, siguro natutunan ko na kahit may mga cabinet tayong maliit, huwag tayong lagay ng mga hindi kailangan, kalat, kasi magiging basura talaga yun. Magiging sakit sa mata natin na kapag dumami na siya, ang hirap nyo talagang linisin. And parang minsan, ang sakit sa loob na itapon. So, kung alam nyo namang matagal na, alam nyo namang hindi nyo napakikinabangan, so bakit hindi nyo i-donate, ipamigay, or itapon, diba? So, minsan kasi wag din tayo manghinayang sa mga pwedeng maging basura or tambak sa loob ng ating bahay para maging presko naman yung ating bahay. So, nag-share lang ako sa inyo kung paano ako nag-minimalist ng two-side table namin, kung ano lang yung mga importanteng pwedeng ilagay talaga. And I have two shelf talaga dun sa taas namin kasi nga andun yung altar namin para makapag time to time prayers kami, pagtulog, pagising ng umaga. And the second shelf naman, andun yung mga diaries ko, libro ko, akala mo naman nagbabasa ako. But importante kasi talaga sa akin yun. At sabi nga, kasabihan, para hindi agad mawala yung memories mo, magandang magbasa at magsulat para tuloy-tuloy talaga yung ano mo. Hindi ka agad nakakalimot, diba? And syempre may box ako doon na pink na pinakita ko nga sa inyo, lahat ng mga novenas at prayers ko nandun, gusto ko organize talaga. And dun sa mga drawers ko naman, nakita nyo naman, very minimalist lang, yung importante lang yung nakalagay doon, at hindi rin ako nagtatambak ng kung ano-ano doon. Kung may mga na gamit ako sa gabi na itinapon ko, sa umag or paglilinis ko, tinatanggal ko yung at tinatapon ko na. Syempre, kailangan din time to time, nag-check tayo ng mga cabinet, kung ano mga hindi natin kailangan, at kailangan din natin maglinis. Importante yan para fresh yung mind natin, hindi masakit sa mata na marami tayong kalat. So, share ko lang to para dagdag memories ko din sa aking vlog at saka alam niyo yung vlog ko, Digital Diary. So, gusto kong makita yung time to time na inaayos ko tong aming small minimalist
na tinatawag nilang townhouse or apartment kasi nga hindi pa po kami nakakalipat sa sarili naming bahay. So kapag babalik-balikan ko tong memories na to ay nakakatuwa kasi in my first time here in America, dito sa California ay naayos ko po ang small minimalist na bahay namin. So nakaka-proud kasi pag sinasabihan ako ng asawa kong very organized, mabango, malinis, even though napaka-busy ko rin, but I have time management na magawa to. Nakaka-proud sa sarili bilang wife kasi reward na sa akin sabihin ng asawa ko na proud siya. Diba? Dagdag pretty points yan mga mamshi, kaya gawin na natin. Hindi lang ito dahil gusto ko ng reward or gusto ko ng appreciation sa asawa ko. Dahil gusto ko maging maayos at malinis yung kapaligiran ko. Hindi ako lumaki ng mayaman, magandang bahay, organize yung kailangan, but happy ako kasi tinuruan ako ng mom ko or may kasambahay kami. Hindi kami mayaman pero nagkaroon kami ng katulong na tinuturuan na talaga akong maglinis, mag-organize at nadalo ko yan hanggang tumanda ako, hanggang nag-abroad ako, hanggang nag-asawa at nagkaanak na ako ay talagang naging pattern ko siya. So, walang masama and I'm happy to share this one. Hindi man ganun ka-perfect ako maglinis, mag-ayos pero happy akong i-share at kapag may alam kayo, comment down below na baka makatulong sa akin. At ma-adapt ko rin dito sa Amerika na maayos ko rin yung mga dapat pa or i-improve ko pa, diba, sa paglilinis. So, yun lang naman po. Wala namang perfect sa paglilinis. Kanya-kanya tayo. And this is my inspirations and experience na gusto kong i-share sa inyo. Ayan. So, next time, mag-share pa rin po ako sa inyo kung paano ko maglinis, mag-organize, and ito talaga yung isa sa pinagkakalibangan ko kapag ako'y nakapagpahinga na, tapos na ako magtrabaho, at kung busy ang asawa ko talaga, I have me time for myself, at gusto ko talaga ang maglinis. Probably, talagang happy ako dyan, nauubos ang oras ko dyan, enjoy na enjoy talaga ako. And next time, i-share ko sa inyo ang aking minimalist na diary table ba ang tawag dito. Nakita ko to sa Korean kaya Marie Kondo, and before nandito yung working area ko. So yung working area ko inilabas ko na kasi gusto ko pag napasok ng kwarto, me time with my husband or watching kami ng movie or relax na, wala ka nang iniisip na trabaho. Syempre yung kwarto nandyan yung kailangan mong ipahinga yung katawan mo para mas more of energy ka pa at the following day. So ikukwento ko na lang sa inyo or next vlog na lang yan. Parang Korean style yan, pero nakuha ko yung tip niyan kay Emily sa Instagram. Follow nyo siya. Isa siyang content creator. Napakagaling na mga ideas na binibigay niya at nakaka-good vibes, good inspirations, diba? So ako naman ay pag basta may konti akong budget, ginagawa ko siya. But hindi ko siya ginagawang luho kasi gusto ko talaga yung pinag-iipunan ko lahat ng ginagastos ko, and kung kailangan ko lang bilhin, saka ko lang binibili. Ayoko nang to follow. Basta ako, kumukuha lang ako ng inspirasyon at pagkaya ko nang gawin, go ako. So next time, share ko yan sa inyo at Korean style yan. Itong share ko, regalo to ng asawa ko ng Valentine's Day. Rewards daw niya kasi nga nagsipag ako magtrabaho. Kaya thank you so much. I love you. Kahit sabi ko nga walang regalo, pero sabi niya masipag kaso yun nila rewards. Kaya ang bait talaga niya. And next naman, itong aming cabinet, ito ay galing sa store ko before, sa shop ko sa Urban Market. So, ginamit ko siya, nilinisan ko na lang siya at kaya pa siya. Alam mo naman ako, tipid ako, ayoko nang bili ng bili. Kung may mga gamit ako, I mix and match lang. And okay na sa akin, happy na ako doon. And this one, kinopia ko talaga, naghanap talaga ako ng stripe na white kasi it's Korean cabinet yung aking peg or ang aking gusto ko. So, nakakita ako nito sa Dollar Tree. This one is $2 lang. So, pasok sa banga. Hindi masakit sa bulsa. And, ikikwento ko sa inyo kung bakit kailangan ko ng mga ganitong boxes. Syempre, may mga kailangan tayong i-organize para sa ganon, save the space din at hindi natin masasabing kalat ito. So, maglagay lang tayo ng mga ganyan at ilagay lang natin yung mga tamang bagay na kailangan talaga natin. So, wag tayong tambak ng tambak para hindi siya maging basura. Okay? Yan lang naman po, at yung mga ibang naka-design, matagal ng gamit yan. So, I mix and match na lang yung decorations at kailangan para minimalist lang yung style niya. So, guys, ayan po, nakapag-share na ako sa inyo. Hopefully, in my next vlog, mas marami pa akong ma-share sa inyo, maikwento. And I'm so excited na ipakita pa rin sa inyo kung paano ako naglilinis, nag-organize. Enjoy na enjoy ako dyan. Hindi ako magdadamot kasi masarap kumilos kapag malinis ang ginagalawan mo kasi ang resulta niyan, happy vibes lang talaga. Positive vibe lang yan. So, maniwala kayo dyan. So, guys,
Thank you for watching my vlog. Sana nag-enjoy kayo on my Sunday vlog. Hindi na kami nakapag-vlog ng Saturday. Hopefully this week, marami pa akong i-share sa inyo kasi I think I'm going to LA para ayusin yung aming vendors. Market coming May 2. I-share ko yan sa inyo kasi best achievement ko na naman yan dito. Alam mo naman bilang tindera, push lang tayo ng push ng pagkakakitaan. Para sa ganun naman ay happy tayo in the near future, diba? So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. God bless po. Always take care. And see you again in my next vlog. Bye! I love ya!